on how he positions himself. But overall, maganda rin naman ang composition ng dalawang teams natin. Onyx Philippines already a step ahead towards making it deep into the playoffs. Sinihintay natin ang apoy mula sa TNC. Will it happen in Game 2? Burrito, Womi, take it away. At malalaman na natin ngayon yan sa pagpasok natin sa game number 2 kung saan nakita na natin ang napakalupit na performance ng Onyx Philippines all the way in game number 1. Ang tanong, makakabawi ba ang TNC Pro Team dito? Yan, nakita naman natin yung body language din ng TNC Pro Team na parang nilaglag na nila lahat ng mga alalahanin mula doon sa game number 1 at ibang laro na ang kanilang tinitingnan ngayon. Hawak naman nila yung mga comfort heroes nila dito, specifically dito kay Lancy na balita ko, napakaraming beses na rin yung ginamit dito sa playoffs. 6 games straight, Lunox dito si Lancy. Simula pa lamang kahapon ay nakita natin sila mula game 2 against Aurora Gaming ay rekta Lunox na talaga ang mga drafts ng TNC Pro Team. Ang ibang hero na nagamit niya, yung kalaban niya ngayon, the Valentina na nilaro niya nung game 1 kahapon. Pero sa ngayon, puro Lunox na talaga nakikita natin mula kay Lancy. I think nakitaan din nila talaga ng potential itong Lunox na ito kasi kaya-kaya tumunaw ng mga makukunat na hero. Ang daming ways para maisama mo talaga kagad sa team fight. And hindi lang yun hindi lang itong Lunox na ito kasi may isa pa silang idiligdag is itong Bane. Pero si Chakno ay nag-critical. Flicker ay nagamit niya kagad. Wow! Buti nakapag-flicker doon sa may damo, no? Nakakuha din ng shield tsaka konting regeneration. Pero dahil dyan, wala siyang flicker sa pinakaunang pagong ng laban na ito. Si Brusco ay manggugulo na dito kay Zyda. Pero mukhang makikita lang naman niya at hindi talaga mababawasan. Medyo masakit na rin yung Thorn Throws dahil nagitnaan ng bagya dito si Brusco. And so far, first blood pa lamang ay mapupunta. Actually hindi, first blood ay hindi pala napunta dahil ng flicker si Chakno kanina. Oo, iniwasan talaga. Benny Q din Kera, ito na yung tapatan. Parehas sa fighter ang ating nakikita. Ngayon hawak ng TNC Pro Team itong right side ng ating bush. At siya magiging target, hindi pa siya level 4 dito. Pero yung pagong ay available na. Sisimula na nga rin ata agad. Punta muna dito kay Kirk. Babawasan lamang ang nag-clear ang minion wave. At rekta turtle na nga. Level 3 para kay Chaknu. Pero magpo-4 na rin naman si Lancy. Mauuna lamang si Super Prince at aagawin na niya yung ulti ng Lunox. Ayan na, Brilliance ay hawak niya dito. Ngayon, nagre-ready na ang Super Family para sa unang pagong na laban. Tatanong si Dreamar. Bruce ngayon ay nasa harapan din. Nagamit na rin yung Mountain Shocker. Ngayon naman si Kirk ay naipin. Pero nakuha pa rin ang CNC Pro Team yung unang pagong na laban. Tatanong na rin si Kerat na tunaw lang ng bigla. Mula dito sa TNC, nakadalawa sila kasama pa yung pagong. At masaya dito noong TNC Pro Team dahil nakalamang sila ng maaga. Ito yung hinahanap nila noong game number 1, yung masimulan ng maaga ang kanilang snowball. And looking at what happened, para dito kay Benny QT, maaga ding nakapunta sa loob ng turtle fight. Itong fighter gold lane na ito, na alam naman nating napakasaya tuwing nakakakuha siya ng magandang angulo sa kanyang deadly catch. Oo, may isang kill nga rin siya na nasikwat doon. Pero siya ang sisikwatin ni Kera. Ngayon ay don't run bull Kimi gagamitin. Buti na lang. Nandiyan si Brusco para protektahan si Kera. Pero naiwasan din with the flicker. Habang sa kabilang panig naman, naglolokohan lang yung dalawang XP laner natin. Pero si Kikong, eto, hindi nagbibiro si Chakno. Makate ang damage ng mga hampas. Flying Clouds. Flying Clouds. Sasama na rin si Super Prince. Wala pa siyang hawak ng ultimate dito. Mountain Shocker ay bibitawan na rin ni King Kong. Pero pipiliin ng TNC na umatras. O nade-delay na nga ng bagya dito si King Kong dahil na sa efforts na ni Chakno pumasok sa loob ng jungle ng Onyx. And so far, nakikita natin na lumalaki ang kalamangan ng TNC Pro Team. 1,000 patungong 1-3, pabalik-balik lamang. Pero kaya pa rin naman pumalag dito ng side ng Onyx Philippines. Alam natin na pumapasok lamang yung gold lead kapag 4K, 5K na, doon na hindi pwedeng lumaban ng patas na 5v5. Oo, pagkaganto pa nga, parang non-existent pa itong lead na ito. No? Parang pinaghahati-hati man, tigag 200 lang yung mga players sa TNC. Pero so far naman para sa Onyx Philippines, okay pa rin kasi hindi pa rin namamatay itong si Super Prince. Gayon din naman itong si King Kong. So para sa Onyx Philippines, kailangan lang nating antayin kasi hindi naman early phase talaga design yung lineup natin. Kailangan natin paipunin muna si King Kong. Kaya rin po kumuha ng Uranus dito for the side of Onyx Philippines. At least nabibigyan ng espasyo para makapag-farm dito si King Kong. But so far, nakakalabang pa rin naman si Zyda. Pagsisimula na nga ang laban para sa pangalawang pagong. Nandiyan na ang TNC para bakuran ang objective na to. And Kelra ang haharap para
sa side ng Onyx Philippines. Nariyan din naman si Brusco para mag-provide ng additional na stun. Nangangalahati kagad yung buhay ni Keller dito habang si Kirk isasama na rin. Masyadong malayo si Kiko, hindi makalapit. Kasi nga naman, binabarikadahan siya dito ni Chakto. Ngayon siya ay nabigyan. At tatalo na rin ito si King Kong habang tuloy-tuloy pa rin Ay! ang paghuli Nako! ni Kerra dito kay Trimar. Mamamaalam din ata siya. Yes, sir. Nako, Tatalo bilis! rin si Kirk. Pero kailangan na umatras dito ng CNC. Pero sabi nila, sige, laban natin! Wow! And that deadly catch mula kay Benny Cutie ang kikitil kay Kirk. Kung akala natin makakadamang na ang side ng Onyx Philippines matapos ng mga magagandang play kung saan na-compromise yung lokasyon at mga formation ng TNC Pro Team, ay nakabawi naman sila doon sa may bandang bush dahil na rin sa play dito ni Benny Cutie. 2-0-1 currently para dito kay Benny Cutie. Looking at the goal difference natin ng PBI, ay makikita natin na 1,000 na ang lamang ng Bane Gold against the Ruby Gold. Ibang klase talaga yung pain na ito, no? Pero siya parang siya tapos target. Iwasan na naman ni Benny Cutie yung talon dito ni Bruce for the second time. Parang nahihirapan ng Onyx na kunin itong bagyo. Oo, napakahirap talaga. No? Parang tuwing dadaan si Brusco doon sa bandang gold day na laging may flicker na hawak si Benny Cutie. Pero maganda naman ito no, na inaboburn yung flicker ni Benny Cutie. Hindi pa tayo makakita yung nambibigla na Bane kung saan naka-charge na yung kanyang ail at bigla na lang susugod sa harapan ng mga squishy targets. For Onyx Philippines, no, lalamang na naman ang TNC Pro Team. Nagkakabul sila ng 1.5k. Mukhang mabubutasan pa nga doon sa may bandang itaas. At makikita na nga natin sa kamay ni King Kong using his YSS and using, of course, our Infinix GT30 Pro. Experience victory for every madlang gamer. Ibang klase, pogi na yung cellphone, pogi pa yung gumagamit. Oo, mahirap yan eh. Yung galawan ng cellphone, pwede ata yung gayahin eh. Pero yung mukha, yung pagkapuan, parang medyo mahirap ata eh. Well, at least magagaya natin yung cellphone. Ayun, diba? Yun naman yun eh. Yun naman yung importante dun eh, diba? Pero importante din nating malaman na nakakuha na pala ng unang item dito, itong si Benny Cutie. Meron na siyang isang Holy Crystal and I think ano na rin siya. Sky Piercer ay available na rin para sa kanya. So kailangan umiwas-iwas dito ng Onyx ha. Wala ng Dark si Lancino, nagamit na niya pero mukhang re-reset ng TNC Pro Team ang pagong na ito. Tagal-tagal pa naman bago ito mag-evolve into a Lord. Pero naagaw yung Deadly Catch ha. Super Prince potentially could make a game turning play para dito sa Onyx Philippines. Pero hahawakan na nga ni Zaida, TNC Pro Team. Kung libre ata nila makukuha, pagong na ito. Oo, ibibigay na, pipiliin na dito ni King Kong na wag na lang i-contest itong turtle na ito. Tatlong pagong mga kaibigan na nakuha ng CNC Pro Team against Onyx. Oo, mukhang malinis ang early game for TNC Pro Team. All objectives secured for the side of TNC. Kaya naman lumalaki ang kanilang halamangan all the way to a 3,000 gold lead. Pero nakikita pa rin natin na nakaka-farm pa rin naman ang Onyx Philippines. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Early Sky Piercer para dito kay Benny Cutie kung saan makikita natin na mukhang re-recta na rin to either a Blood Wings or maybe even a Divine Glaive dahil may hawak na naman siyang wand. Oo, what if isa uling Holy Crystal? Baka Oy. naman pwede. Sa RG lang kasi ginagawa yun eh. Huwag mong bibiruin yung ganyan kasi may gumagawa talaga. Di ba? Oo. Masakit yan. Medyo mahal nga lang, medyo expensive nga lang, pero Masakit pa rin. masakit pa rin. Yun nga eh. Oh, wait Minsan nga lightning transient pa yung sumusunod. Mamaya masisilip ulit natin yan pero si Trimar no. Nice Dark Wave 1-2. Pero hindi ata nila ilalabanan. Oy. Mapapa-flicker pa pala yung si Trimar. Ay, Nancy! Oh my goodness! Napakagandang hook mula dito kay Kera at hindi man lang nakapag-react doon si Lancy. Oo, nagulat natin. Kasi parang wala na sa pwesto. Sige, granted na nakapag-flicker pala yung si Trimar. Akala natin tapos na yung laro. Yeah. Pero yung laban, yung laro mamaya pa. Biglang nakahila pa si Kendra ng max range na I'm offended. Kaya naman si Lancy no, ay babalik muna sa base. May flying clouds naman para makarespond muli. 35 seconds bago lumabas ang pinakaunang Lord ng laban na ito. Brute Force Breastplate secured para dito kay Zaida. Magiging mas madulas ang Lancelot na ito at mahihirapan ng Onyx Philippines hanapin ang Lancelot. Pero hindi naman ata nagmamatter pa para sa Onyx yun dahil mas nagmamatter sa kanila na makapag-farm dito si King Kong na currently ay behind ng 1,000. Yun talaga yung focus nila dito kasi nagpapaandar sila ng funnel strategy na kung saan ay lahat ng farm kailangan ibigay kay King Kong. Magbibigay at maglalaan din ng isang lane, specific lane para kay King Kong at walang tatabi kapag nagpa-farm si King Kong kasi makikihati kayo eh. Walang hahati sa farm ni King Kong. Kailangan talaga, kumbaga ito Kanya yung lang. favorite na anak. Magkakapatid kayong 5. Oh.
Pero yung hating kapatid nyo, lahat sa kanya. Ikaw ang favorite. Ikaw ang favorite. But jokes aside, this Jason Shin really needs the farm para dito sa side ng Onyx Philippines. Kaya naman TNC Pro Team, no, alam nilang may kalamangan silang hawak ngayon. Kaya sisimulan na nila ang pinakaunang lord ng laban na ito. Maharap si Chuck mo sa dalawa, pero nandiyan pa rin naman ang sustain ni Kelra. Uy, papasok na dito si Trimar. Masyado matapang si Trimar ngayon sa gilid. Brilliance ay nabitawan na rin kagad ni Nancy. Nahuubusan ng puti-uti kits. Dito ang si Trimar? Si Trimar at ay napalalim. Naku, nalunod siya sa lalim na kanyang binitawan. Pero si Zaida magpawagi sa unang lord ng laban. Atras muna dito si Zaida. I think tagumpay na ata para sa TNC Pro Team. Lalaban ba ang Onyx? Naghahanap pa rin si Brusco na magiging target niya. Pero sabi dito ng Onyx PH, sige, try natin yung gitnang bahagi. Matras na rin si Kiko, matagumpay ang pag-clear wave. I'm offended from Kelra. Pero lalayo na muna ang Onyx. Alay lang talaga si Trimar. No, medyo napalalim, pero mukhang sadya naman Sapat, from the oo. side of TNC Pro Team dahil yung burst damage mula dito kay Bane at pati na rin kay Zaida ay naging sapat para mas-secure ang Lord na yun. At ngayon magagamit na side ng TNC Pro Team ang first Lord of the game, pero mukhang may laban dito sa may bandang mid lane. Kelra, Ay. half HP, sinasaktan ni Jack No. Ayan na, Dark Wave ay nagamit na rin ni Trimar. Pero kasi masyadong mailap din itong si Kirk gamit ang kanyang Uranus. Lord ay nasa top lane. Ngayon ay doon ata ang swing na gagawin ng TNC. Nagpadala na rin ang 4 na miyembro no, for the side of TNC Pro Team. Mukhang ikakalat nila ng bagya si Kirk ang magbibigay ng vision kasabay na rin ni Brusco. So far mukhang nakakapasok na sa orange side ng side ng TNC Pro Team. Pipilitin pa ata nila itong mid lane. Dito tama ang Dark Wave at makakadepensa naman ang side ng Onyx Philippines. Pero yung bottom lane nila ay mukhang masasaktan at madudurog na ng minions. Binabantayan pa ni Zaida yung gilid. Pero si Chakno ngayon, idudugo lamang ng bagya sa loob ng kanilang jungle. Ibang klase ang TNC ngayon. Ako, ikukumpara natin yung naging performance nila ng game number 1. Para bang nagbago talaga lahat yung tagpo na ito. No? In Onyx Philippines naman ang naghahabol. Onyx Philippines ang pumipilit na idikit yung kanilang mga sarili dito sa TNC Pro Team. Though lamang naman sila in terms of kill score, pero kasi yung approach, parang holistic approach dito, nagkakampanan ng gusto ng TNC eh. Mas maganda kasi yung map control pati objective control para sa side ng TNC Pro Team this game. And granted na yun, no, meron kang Bane, meron ka ding Lancelot. May Hilda pa. May Hilda pa. Napakahirap talaga labanan niya ng early to the mid game. And for Onyx Philippines, so if may oras para sumugod, pakiramdam ko ito na yun. Naka-malefic roar na si King Kong. Yan yung hinihintay na item para kahit yung mga tanks ay kaya ng tunawin ng isang Yusuf Chen. Oo, additional physical pen ang habol talaga. Pero si Chakno at si Trimar pre nag-invest ng ano dito, ng blood, ano yun? Blade armor. Blade armor, men. Para saluhin yung damage dito ni King Kong. So yung fun na strategy nila, maaaring bumalik din sa kanila dito. Pero nagkukumpulan ng Onyx para may plano sila. Meron ng nabubuong death push pero si Chakno ang papasok kaya naman hindi pwedeng i-burst. Alam nilang hindi sapat ang kanilang damage against this Hilda. Kung sakaling ibabato nila ang lahat sa Hilda ay sigurado ay susugurin sila ng mga ibang miyembro ng TNC Pro Team. Hindi na gumalaw ang ating gold lead. No? TNC Pro Team holding on to this 3.4k gold lead for the last 4 minutes ng ating laro. Tila ba'y napunta na tayo sa isang lugar kung stalemate na nga kung tatawagin kasi kaya na rin pumalag ng Onyx. Ayan na, pero makakapalag ba si Super Blaze? Pino-force lamang nila na magamit kagad yung Brilliance. Hindi yung Phantom Institution, walang tinamaan dito si Zaida. Pero si Kena kailangan matras. Ano pwede din gagamitin niya ba? Yes sir. Si Trimar ay napaflicker na. Ngayon si Chakno yung maabante, kalahati yung buhay ni Prince. Hindi siya mag-recall, pero sa itaas na bahagi may ginagawa din si Kirk na pag-flow. And yung Lord ay hahawakan na rin ang CNC. Pero mukhang ipapareset pa muna ito ha. Hawakan ng Onyx Philippines at mukhang full reset ang call ng pares sa pupunan. So far, babalik naman si Zaida dito. Si King Kong ay nagtatago doon sa may bandang Elbush. Pero si Chakno may hawak ng pixel. Si Kirk ay medyo malayo pa pero nakakalati na ang buhay. Hindi pa nagkikita yung dalawang junglers natin. Ay na 10k na yung buhay ng Lord na ito. Pero si King Kong magta-try. Pero si Zaida ang nagwagi. Bagsak ang King Kong na ito. Ngayon naman ay sa likuran ay kailangan ng umatras ni Kirk. Si Zaida ay nakabili na rin dito ng Malefic Roar at Flicker ay na-force na rin dito kay King Kong. Inahabol na ng 3 miyembro ng TNC Pro Team. Saan ka pupunta, Kirk? Kaya lang napakakulat talaga pero may off-cam kill na naganap. Nakakuha si Zaida ng isang kill. Ngayon si Kel ay pinipilit lamang na madepensahan yung kanilang base sa may ibaba. At dediretso na ata ang TNC sa gitna. Itong tuloy pa nila ang pag-push dito. Dedepensa mag-isa si Kirk pero 5 miyembro ng TNC Pro Team ang kukuha ng pangalawang tore na ito. At papasok pa nga si Lancy with the Dark. Pero mukhang ika-cancel niya agad with the Light. Trimar going in, 2-man Dark Wave. At mukhang papasok siya with the Malefic Force. At
nariyan na nga ang Super Family. Grabe, tunaw dito si Kelra, pero this time ay si Lancy ay namatay din sa kamay ni Kiko. Nagamit na rin yung pating. Nabasag na yung Torres sa gitna at sa may bandang ibaba. 4 miyembro pa natitira para sa TNC Pro Team habang 4 naman para sa Onyx PH. Tatapak dito ng Cloud sa sino ang pupuntahan. U-turn muna. Nag-U-turn lang ng saglitan. Pero hawak ni Super Prince yung yung pating. Oo, makakadepensa naman ang side ng Onyx Philippines. Pero in the price of 3 inhibitor turret, Correct. medyo mabigat yan. 14 minutes in, conceal play mula dito kay Brusco. Kung gusto nila makahanap ng dugo, uulti nga ba, papasok nga ba dito? Hoy. Si Brusco mukhang si Zaida ang papasok. Deadly Catch hindi pa rin gagamitin. Napakasakit na ng Lancelot na to. Grabe yung damage ni Zaida dito. Isang Thorn Rose lang naramdaman kagad ni Super Prince. Kompleto na ang Super Family para sa nilulutong pag-opensa dito ng CNC Pro Team. Kompleto na rin pala yung item ni Zaida. Nag-iipon na lang itong buy and sell eh. Lock item na talaga si Zaida. And gusto ko lang i-point out no, yung napakagandang ginawa ni Zaida kanina nung sinecure niya yung Lord. Tinutok niya yung Phantom Execution doon sa ambush. Oo. Dahil medyo nakabasa. Teka lang! Deadly Clash mula kay Super Prince! Okay, may Phantom Execution din at Thorn Rose. Napaka-hapdi talaga! Kailangan na lumayo dito yung Zaida. Baba na kanyang buhay. Pero inaantay nila itong Onyx PH kung lalabas ba dun sa base. Medyo mahirap din lumaban sa loob ng base dito ng Onyx PH. Dahil nga naman dun sa kits na meron sila na pwede pa silang mabaliktad dahil may threat nga naman nung I'm offended eh. Kinakalmahan pa nga ng TNC Pro Team. Kahit pa malaki na ang kanilang lamang ngayon with a 6.6k gold lead, ayaw nilang ipilit. Kasi wala naman na silang makukuha bukod sa base. 3 inhibitor turrets na ang bagsak pero si Chuck Dua, makikita niyo si Kirk. At mukhang pumipwesto na around that Lord area ang Phoenix Army. Meanwhile, para sa Onyx Philippines, kailangan nilang asikasuhin yung mga waves na makikita natin sa taas at sa mid. In fact, pati yung bottom lane ay tumutulak against them. Ito na yung pinag-usapan natin kanina, Burrito, na napakasakit talagang mawalan ng 3 inhibitor turret ng maaga. May nang mahirap dito, medyo torn sila na lumaban 5v5 eh. Kasi nga naman, bukas yung top, mid, and bottom. And si Kirk actually kahit napakakunat nito at napakataas ng sustain power eh, nararamdaman na rin yung mga hapde at sakit na inilalatag sa kanya ni Lancy at ni Zaida. At tignan natin kung makakapalag nga ba sa Lord ang side ng Onyx Philippines dahil kailangan muna mag-clear ni Kenra doon sa may bandang itaas. At si Chakno naman ang nagbibigay vision para sa TNC Pro Team. Makakapasok naman ang bahagya si Kirk pero ngayon kailangan itago ng side ng Onyx Philippines ang Hisun nila kung may chance mang makaagaw ng Lord na ito. But if you are TNC Pro Team, alam mo na pwede mo lang patagalin ang Lord Dance na ito dahil lamang sa 3 waves ang Phoenix Army. May pinaplano ang Onyx PH, magkakasama sila, walang ideya ang TNC. Pero kung sino kanilang gagamitin, makikita nila si Kerra. Conceal din para dito sa TNC. Ay, naku po, walang inabutan si Brusco. Pedicure ay buhay pa rin at namatay na kaagad ang gold standard. Ngayon Kiko. naman sa may bandang ilalim, si Kiko ang nabigyan. Double para kay Zaida. Takbo mo na dito ang Onyx PH. Ngayon pinagkakaltokan. Nakakita naman si Zaida. Pinag-level. Kailangan na lumuyo ni Brusco. Pulay ka rin gagamitin din dito ni Chuck. At pinagkahampas na siya ng mga miyembro ng TNC. Pulay ka rin ginamit din. And Benny ay killing spree na. Inaantay na lang ang mga minions na umarangkada. At si Kirk ay tutunawin na rin. Zaida with a godlike. Magpapakamatay pa dito si Trimar. At ready na sila para sa Game 2. At matapos ang dominating victory ng Onyx Philippines, ay muli namang